mali eh. Yung kasing, I did not say na mali siya, pero talagang nasabi nating kulang. Kasi alam nyo, is only by acceptance as your personal Savior. Afterward, pag-accept, anong sunod doon? Ha? Di ba baptize? Basahin mo nga ulit. Ulit-ulitin natin to. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water. Yeah. Both Philip and the Enoch. And he baptized him. The reason why, the reason why did the Ethiopian eunuch encourage Philip to baptize him in water, according to Acts chapter 26 to 39. So, when we read the Bible, alam nyo kasi ang istorya ng Biblia, parang, parang movie yan eh. That's the story of the life of Enoch. Habang siya ay nandun sa karwahe, sumasakay siya, bumabasa siya ng libro ni Isaiah, di ba? So, habang siya ay nagbabasa doon ng libro ni Isaiah, naguguluhan siya. Kaya, kung iyong titingnan, si Filipe po ay pinadala ng Diyos, ng Panginoon, doon mismo. Instant po yun na parang biglang nandun siya sa presensya ng eunuch. At habang nandun, nakita ni Filipe, at tinanong niya anong binabasa? So anong nangyari doon sa eunuch? Hindi niya po maintindihan kung ano po yun ang kanyang binabasa. Sino yun ang tinutukoy ng Book of Isaiah? So ang tinutukoy ng Book of Isaiah, yun po ay nilatag ni Filipe sa kanya kung sino yon. At tinumbok mismo ni Filipe na yun ay si Kristo. Si Jesus Christ po yon. Kaya hindi na po napatumpig-tumpig dyan sa istorya si Filipe para maintindihan agad ng eunuko. So agad siyang naliwanagan. Katulad ng Acts 2:38, diba? Maliwanag naman yan. Hindi mo na kailangan siyang i-detalye yan eh. So, kailangan maintindihan mo na yon na yung pagpapaliwanag ay napakaklaro po talaga. Yung sinasabi po ng Biblia. So, napakaklaro po sa atin yung Book of Acts chapter 2 verse 8. Na kaya wala pong ibang sinabi si Peter na repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So meaning, nung nandun na po sa karwahe, sakay doon si Filipe sa eunuko, na habang siya nagbabasa ng libro ng Isaiah, naguguluhan siya, kaya nandun si Filipe na pinaliwanag sa kanya. Kaya ano yung resulta? Nung naintindihan agad, hindi na po pinatumpig-tumpig pa yung kung sinong ba, kundi pinakilala agad ni Filipe sa eunuko kung sino yung lamb, sino yung in-offer, sino yung sinisacrifice. Walang iba kundi si Jesus Christ. Nandun yun sa kanyang kamatayan doon sa cross ng Calvary. Kaya po minsan that's a part na parang pangtakip na lang natin yung tanggapin natin bilang personal Savior ng ating Panginoon, then tapos na. Oh no. Kaya aware ka dyan din. You have to aware. Sometimes most people don't understand, especially sa iba po, sa mga Trinitarian, naging problema po ito sa kanila. Not only by Trinitarian, kahit po sa Binitarian. Iba kasi ang Trinitarian, iba din po ang Binitarian. I'm not going to expound, pero just to be clear, na dapat maintindihan po natin. Kaya sabi ng eunuch, nung naintindihan ng eunuch na yon, ng Ethiopian eunuch, kung bakit, kung sino yon ang sinabi ni Philip. So, anong ginawa ng eunuch? Nagdalawang isip pa siya agad. Actually, siya pa yung nag-encourage. Nag-encourage kay Filipe na siya'y bautisuhan sa tubig. Siya, ito ng tubig. Nga, basahin mo nga ulit. Ano sinabi niya dyan? Hindi, doon sa Acts chapter 8. And he
commanded the chariot to stand still, Stand still. Sino nagsabi nun? and they went down both into the water. Ang ilog ko, stand still. Dali lang. Ito no. At saan po sila pumunta? At sila po'y pumunta down to the water. Both Philip and the Enoch, and he baptized him. He baptized him. Woo. Praise the Lord. Amen. So, maging aware po tayo sa mga turo na accept the Lord as your personal Savior. Kulang po yon. I'm not saying na hindi po tama, pero kulang po talaga. Dahil magkakamali ka po talaga, no? When you only hold on that period, i-accept mo lang si Jesus Christ as your personal Savior. Eh, sabi ko nga kanina, ang water baptism po ay practice na po yun ng early New Testament Church. Bakit po natin i-deny yun? Well, kahit po tayo'y magbasa, kahit sit aside natin yung Bible, magbasa po kayo sa history, kahit gamitin po natin ang Encyclopedia Britannica. Wag yung AI, wag yung Google, kasi maraming ano dyan eh. Pero pag nandun kayo sa Encyclopedia Britannica, nandun po yung history, kung paano po yung unang manampalataya, yung mga next generation na sumunod po kay Kristo, tumanggap kay Kristo, naniwala kay Kristo. Diba? Sila po ay nagsisi sa kanilang kasalanan at nagpabautiso po sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Meaning, mayroon pong nangyaring bautiso sa tubig. Di pa natin pinag-usapan itong receiving Holy Ghost. Dito po tayo sa water baptism pa lang. Sabi nga sa water baptism is a Christian rite that symbolizes spiritual cleansing, identification with Jesus Christ's death, burial, and resurrection. That is public obedience to a central command. Wow. So that's it, and I hope everyone will know. We will talk about next line, and pag-usapan natin ulit yung number 4. Ano bang number 4? Hopefully bukas ma-topic natin, magkakaroon tayo ng patuloy and live streaming dito sa aking Facebook account, Pastor Ronnie Harobel. At yun po sa YouTube. And you can subscribe to GC Church Ministry of TCOGC Acts 2:38 sa YouTube po. Church Ministry of TCOGC Acts 2:38. You can type yan, research po niyan, then you can watch our live streaming or our video. Nandun po yung mga magagandang mangyari po sa aming pong channel sa YouTube. Well, here again, and maraming salamat po sa pag-stay sa dumaan. Excuse me. Maraming salamat po for my friend Pasero from YouTube. And also, Sister Arlene Apolinario Pineda. Thank you for coming, Sister Arlene. So, she's our former, kapatid natin sa Manabaltaya doon sa Sindarini. Maraming salamat, Sister Arlene Apolinario Pineda, sa bisita mo sa ating live streaming broadcast dito sa Facebook. So thank you so much, and may the Lord bless you all. Bago po ang lahat, manalangin po tayo. Father, we thank you and we honor you, Lord. We are so blessed tonight that we can continue, Lord, to bring your word to the people, kahit po dito sa social media. I'm so blessed to God because patuloy itong hinahayag kahit po sa social media, ay nahayag po ito. At sana po ay magkaroon po ng puwang sa puso ng lahat ng bumibisita at nakinig po sa live streaming na ito. Panginoon, aking pong dinalangin din na huwag po pabayaan po ang aming mga kapatid sa panampalataya sa TCOGC Acts 2:38. Naway pagpalain mo sila, gabayan mo po sila sa gabing ito. Kung nandiyan po sila sa may karamdaman, may sakit man, o sa mga problema man na kailang kinakarap. Panginoon, aking pong dinalangin, huwag po silang papabayaan.
Akin din pong idalangin sa mga kapatid na ating mga kapatid na tumalikod sa iyo. Naway, huwag mo silang pabayaan. Ibalik mo po ang kanilang puso sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Dahil malapit ka na pong dumating. At akin din pong dinalangin na sana itong gospel ay patuloy na ipalaganap at gamitin mo pong aming buhay. Kahit po sa social media, kahit po sa field, huwag mo pong pabayaan ang aming ministry, Panginoon, para marami pang kaluluwa na maabot at maligtas, makakinig po ng kaligtasang ito. Gamitin mo po kami ng buong lakas at buong suporta mula sa iyo, Panginoon. Naway buhos mo po ang provision sa ministry ito para po marami pa po kaming maabot na kaluluwa. Huwag mo po pabayaan ang mga pastors, ang workers. Huwag mo pabayaan ang aming mga kapatid na nanghihina. Panginoon, lalo na po ang mga kapatid namin na patuloy naglilingkod, patuloy na sa lumalaban. Kahit po mayroong pagsubok na dumadating, ngunit andyan pa rin po sila, patuloy nakikibaka alang-alang sa kaligtasan naming lahat. Panginoon, maraming salamat po. Darating na sa Sabado, mayroon po kaming Revival Fellowship. Pagpalain mo, Panginoon. Iipunin mo kami lahat. Sana'y mayroong pagkataon na kami po'y dumalo, kami mag-ipon sa Sabadong darating sa aming Revival Fellowship